Asher, may ibinigay bang ibang detalye ang mga senador na kasama sa executive session kung ano itong mga tugmang impormasyon na ibinigay ni Alice Guo? Monica, dahil sa Rules of Order on Executive Session ay limitado o hapyaw lang yung mga detalye na ibinahagi ng mga senador mula doon sa kanilang eksklusibong pakikipag-usap kay Alice Guo alias Guo Waping. Ngunit hindi o para kay Senador Risa Ontiveros ay hindi ito ganoon kakontento sa mga impormasyong inilahad ng dating Banban Tarlac Mayor sa naturang executive session. Isang prominenteng pangalan ang lumitaw sa executive session ng Senado kay Alice Guo. Ito ang hinahayag ni Senador Ontiveros matapos ang hiniling na executive session ng dating alkalde. Paliwanag ng mababatas, tumugma ito sa teorya o kuro-kuro na naibahagi sa pagdinig ng Senado sa ilalim ng Committee on Women's, Children, Family Relations and Equality. Hindi pa din ako masyadong satisfied sa mga pahayag sa executive session. Bagamat, there was one crucial personality confirmed by Guo Waping. This corroborates a theory that the committee shared a month ago. Sinabi naman ni Senador J.V. Ejercito na nailahad din ni Alice Guo kung paano siya nakapasok sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ngunit inaasahan niyang maglalahad pa si Alice ng ibang detalye kapag mas komportable na itong magsalita. May mga nagtutugma-tugma naman eh. Siguro pag natapos ito, hopefully matapos na mag-terminate na natin ito. Kung magsabi po siya nung pinaka most guilty, tinanong ko siya kung siya ay guilty, sabi niya hindi, he's guilty. So kung masabi niya kung sino talaga mastermind, then yun namang importante, malaman natin yung pinakapuno eh, diba? Ako naniwala, baka porn lang ito yung mga yung mga babaeng ito eh. Binigyan din ni Senador Ejercito na mahalaga sa ngayon ay nagsalita na si Alice sa halip na umiwas lang ito sa mga tanong sa pagdinig ng Senado. Ngunit isa lamang anya itong icebreaker o pambasag sa inaasahang mas marami pang impormasyon na makukuha ng mataas na kapulungan ng Kongreso kung masusundan pa ang executive session. Depende kayo sa chair yan, pero mukha namang meron kasi by pa lang yung nag-time na kami, session time na. Preliminary na ito, icebreaker, ika nga. Sa ngayon ay wala pang naitakdang petsa kung kailan isasagawa ang susunod na pagdinig ng Senado kay Alice Guo at ang mga isyong kinasasangkutan nito. Inaasahan na dadalo naman dito ang mga personalidad na nasa ilang litrato kasama ang POGO personalities na naipakita sa huling pagdinig. Since photos of a former chief PNP and other PNP personalities with POGO personalities were shown, we deem it important to give them a platform to respond in the interest of fairness. Sinabi naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi maaaring paratangan lang ang isang individual batay sa larawan. Ngunit ito ay matapos na mailabas ang isang larawan kung saan makikita yung mga POGO personalities kasama yung ilang mga PNP o dating mga official ng Philippine National Police sa huling pagdinig ng Senado. Ngunit tiniyak umano ni dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa councils of PNP chiefs na wala siyang ginagawang masama. Sabi nga doon sa aming group chat na I'm not the one. I'm not doing that. Explanation niya sa amin. Hintayin natin yung official explanation niya sa Philippines. Monica, kanina ay ibinahagi din ni Senador Bato de la Rosa na mas panatag na ngayon yung Council of Chief PNPs matapos nga ang public apology ni retired Armed Forces of the Philippines General Raul Villanueva. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.